Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back na naman po sa aking channel mga ka-Treasure Hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At ang atin pong ibabahagi sa araw po na ito ay tungkol po sa mga triangular na nakaukit sa bato. Napag-usapan na po natin ito sa mga nakaraang kong video, subalit uulitin po natin sapagkat may mga nag-request na ipapaliwanag natin ng mas maayos ang mga triangular na kung saan nakaukit sa bato. Iba pa po yung mga batong naka-triangle or mga batong triangle mismo. So ito ang ating pag-uusapan, yung tungkol sa mga triangular na inukit sa bato. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Balikan po natin ang ating topic na ibabahagi sa inyo tungkol po dito sa mga triangular na nakaukit sa bato katulad po nito. Itong triangular na ito ay nagsasabing humanap ng nakatriangle na mga bato. Either malalaki or maliliit. Depende sa deposito. So ito pong ating example ay nakatriangle na mga bato. Kung mapapansin niyo, ito yung isa, yun yung pangalawa, at ito yung pangatlo. So naka-triangle po yan, at yung pinakamalaki na batong yun ay naroon ang treasure. Ito po ay marker lamang itong ginuhitan dito. At may bato dyan na napakalaki na parang barko na binasag na. May naghukay na dyan pero hindi niya nakuha sapagkat may tubig, so maputik. Hinintuan niya kasi umuulan. So yan po yung example, no? Pag makikita tayo ng mga triangle na nakaukit sa bato, ay humanap tayo ng kaparihas nito na mga style na mga file na mga batong naka-triangular. Isa, dalawa, tatlo. So naka-triangular yan. Hindi nyo lang napapansin kasi nabasag na yung isa. May Japanese dyan na pumunta at naglatag siya ng mapa. Nung nakita, umalis. May treasure hunter na dumali pero hindi niya nadali. Kilala ko yung dumali dyan pero hindi niya nakuha. Napakahirap at may tubig na lalabas. Putik. So yan po ay naka-triangle. Yun po yung pinapahanap dun sa inukit sa bato. Either maliliit yan o malalaki basta't hindi kayang buhati ng tao. Yan po yung nakatriangular na yan ay tinutukoy. Yan may kikita natin may tubig. So hinukaya na yan, may acidity pa na lumalabas dyan na parang langis. So nangangahulugang positibo yan. At nag-yellow dyan na katas ng gold bar na nagmo-moist doon po sa putikan. So dyan po sa itaas na yan ay nandyan yung source of water mula doon sa tunnel na tinakpan. So may sekreto pa dyan sa itaas na load na napakalaki. So yun po yung minimin yan. Mababaw lang ito sapagkat ang nakasign dyan at pointer ay isda. So yung treasure marker ay triangular, tapos yung pointer ay yung isda. So nagsasabi siya na isa sa nakatriangle na mga bato ay naroon. So yung pointer na yan, pakikita ninyo yung pointer na yan, isang isda na igat o catfish na namamalagi sa putikan. So nasa putik ang treasure kapag igat. Kapag isda naman na yung nasa tubig lang ang treasure pero nasa ilalim ng bato. So ito karamihang treasure kapag isda, no, na pointer ay nasa ilalim ng bato. So yung triangular naman ay maghanap tayo na naka-triangle. Pag nakakita tayo ng triangular na ganito, ay humanap tayo ng naka-triangle na mga bato. At hindi lang mga bato, i-include natin yung mga naka-triangle na mga punong kahoy. So kung wala tayong makitang mga naka-triangle na bato, ay humanap tayo ng mga naka-triangle na kahoy sapagkat dalawa yan ang ginawa ng
mga Japanese Imperial Army. Doon sa kinaroroonan ng nakatriangle ng mga punong kahoy ay minsan ay naglalagay din sila ng mga nakatriangle na mga bato sapagkat kapag nabuwal yung kahoy ay hindi pa naalis yung marker na bato. So yung mga bato na yun ay yun ang magiging pointer o marker para sa treasure. So nasa gitna lang sa one side ng triangular rocks, either nasa isa sa kanila. So puntahan natin yung nakatriangle na mga punong kahoy, no? Pakita natin sa inyo, medyo malayo-layo yun. So ito yung daanan. Ito ay hindi pa nakuha hindi man ako masyadong active sa paghuhukay. So dinidiscovered ko lang yung mga treasure sites at sa mga deposit na kung saan pwedeng makuha sana. Pero sa ngalang hirap tayong maghukay at hindi natin na masyadong napagtuunan ng pansin, ay isinishare natin sa inyo yung mga pinakamalapit na kahulugan para madiskubre yung mga nakatagong Yamashita treasure na kung saan ibinaon sa ating bansa, no? At napakarami po ito, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas, Mapaluson, Visayas, Mindanao, ay matatagpuan natin ito. So medyo talahib ang ating daanan, papunta na tayo sa itaas. So pataas kasi ito, siguro nasa 70 degrees ang paakyat, 60 to 70 degrees, no? Medyo mataas. So creek yan. Purmang heart ang bundok na ito kapag nag-drone tayo. So bawat pisngi ng heart na yan ay may nakatriangle na mga punong kahoy dito na may load o may karga. At ayon sa nakita nating stone map o nabasa natin ay 6 yung nakalagay na treasure dito sa gilid ng bundok. So nandito na tayo sa nakatriangular na puno, no? At mapapansin nyo, perfect triangle yung tatlo na yan, no? Isa, dalawa, tatlo. Yan po ay nakatriangular na purma na itinanim talaga na sadya. At sa gitna mismo ng nakatriangle na yan ay daanan. Napakagaling ang pagkagawa. So dati na talagang daanan yan. Sobrang tagal na yan, daanan ng mga ninuno. Hanggang sa ngayon ay daanan pa rin. At napakahirap nga kunin dyan sa gitna na yan, no? Na daanan ng tao. Kasi makikita tayo ng tao pag kinukuha yan. So nalinisan, no? Siguro may naglinis. At napansin din siguro na kakaiba itong nakatriangle na ito. Sapagkat kung titingnan natin ang puno ay pasok talaga yan sa panahon ng mga Japanese Imperial Army. Kasi yung puno na yan, umaabot na yung 100 taon mahigit yan, yung mga alnis tree na medyo mahaba-haba ang buhay. Dalawang klase yung alnis tree, yung isa medyo maiksi lang yung buhay. So dito sa gitna, yan, dyan sa gitna na yan, yan sa gitna ay nandyan ang treasure. Target yan, possible. Pero kung wala dyan ay isa sa puno, yung puno na kakaiba. Sa 3 puno na yun may makikita kang kakaiba, medyo mas malaki kaysa sa 2. So find the difference. Kung wala kayo makita sa gitna ay maaring nasa gilid ng puno na kakaiba yung mas malaki. So yung mas malaki, kung tingnan natin sa 3 na ito, itong nasa taas ay yung 2 pala na nasa gilid ay parihas ang laki. Yung sa gilid ay mas maliit. So maaring dito sa mas mga malalaki sa gilid na yan, sa gitna, yung nilinisan, ay posibleng na doon ang treasure. So bawat isa kasi ng puno na ito may butas eh. So posible din na bawat isang puno ay may inilagay sa ilalim, pero ang pinaka meaning nito ay one side corner o one corner. Ibig sabihin one side of the tree, triangles o isa sa kanila, isa sa puno ay may nakalagay o may nakadeposito. So posibleng nasa gitna or isa sa puno na kakaiba. Yan ang meaning ng triangular na nakaukit sa bato. So maghanap tayo ng katulad nitong mga nakatriangle
na mga punong kahoy or mga nakatriangle na mga bato na kung saan posibleng nandyan sa isa sa puno or isa sa mga batong kakaiba o malalaki ang treasure o dinaganan doon sa ilalim. May mga pointer pa tayong makikita sa paligid na nagtuturo doon sa lokasyon. Kagaya nung isa kaninang pinakita natin na yung igat ay tinuturo pa niya yung isa sa nakatriangle na bato. Ito naman ay may kakaiba dito sa mga puno na ito na posibleng mapapansin natin katulad niyan. Parang letter T, papansinin natin yan ay maaring sa ilalim nito ay may closed tunnel pa na pasukan sa kwarto na papasok sa ilalim ng bundok. So hanggang dito na lamang po, no. Maraming salamat po ulit sa inyong panunod. At sana ay may natutunan tayo dito sa mga triangle na nakaukit sa bato.